Kinundena ng Malacanang ang pagpaslang sa dating mamamahayag na si Melinda Magsino. Iniutos na ng palasyo sa PNP ang pagbuo ng task force para mas mapabilis ang investigasyon sa krimen. Makibalita tayo kay CJ Torida. Naiuwi na sa kanilang tahanan sa Batangas City ang labi ng dating mamamahayag ng Philippine Daily Inquirer na si Melinda May Magsino. Binaril si Magsino ng mga hindi pa nakikilalang salarin habang naglalakad sa isang eskinita sa Barangay Balagtas kahapon. Dead on the spot si Magsino dahil sa tinamong tama ng bala sa batok. Ayon sa Batangas City Police, isang caliber 45 ang ginamit sa pamamaril kay Magsino base sa basyon ng balang na-recover sa pinangyarihan ng krimen. Nitong linggo ng gabi, nakapag-post pa si Magsino sa kanyang Facebook account kung saan sinabi niya na hinaharas daw siya ng isang tao gamit ang iba't ibang accounts na may iisang internet protocol address. Sa kanya raw pag-iimbestiga, nadiskubre ni Magsino na pag-aari ng isa umanong konsehal mula sa Bawan, Batangas ang IP address. Bubuo ng task force ang Batangas City Police para mapabilis ang investigasyon. Sa ngayon, maraming anggulo ang tinitingnan ng pulisya kabilang na raw ang anggulong love triangle dahil hiwalay sa asawa at may ka-live-in ngayon ang biktima. Ikalawa, ang posibilidad na nasa likod ng pamamaril ang isang nakaalitan ng biktima dahil sa hindi nakapagbayad sa kanya ng utang na 80,000 pesos. At ikatlo, kung may kinalaman ng krimen sa trabaho ng biktima bilang isang dating mamamahayag. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, 2007 nang magsulat si Magsino ng artikulo tungkol kay dating Governor Armando Sanchez na umano'y utak ng huweteng sa kanyang lalawigan. Pumanaw si Sanchez noong 2010. Hindi naging madali ang trabaho niya bilang reporter pero nonetheless, nung ginawa yung stories para sa PCIJ in 2007, ituloy niya yung kwento. After that, may mga death threats siyang sinabi na nakuha niya at ito ay naitala ng Committee to Protect Journalists. Pero ayon sa PCIJ, bago pa man ito, matagal nang nakakatanggap ng mga banta sa buhay si Magsino dahil na rin sa kanyang trabaho bilang mamamahayag. Karamihan daw sa naitalang 160 nasawing journalist mula noong 1986 ay may kinalaman sa local crime at corruption. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang pamilya Magsino. Hiniling din nilang maging pribado ang burol ni Melinda. Sa tala ng Center for Media Freedom and Responsibility, sakaling mapatunayang may kinalaman sa dating trabaho ng biktima ang krimen, si Magsino na ang ika-27 Philippine media worker na pinaslang sa ilalim ng Administrasyong Aquino. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.